So, good day everyone. So, gagawa tayo ngayon ng file server. First is click natin yung new and then yung name. Naglagay ako dito ng Espiritu server. And then yung sa ISO image, click and then yung others. And then piliin natin yung panguna. And then next. And skip natin. Next ulit. And then dito naman is gagawin natin 1024. So, nabago na natin dito. Nalagay na natin yung 1024. Next naman is gawin natin 20 ito. Then, click lang ulit yung next and finish. So, next naman is gagawa tayo ng client. So, pinangalanan ko lang din to ng Espiritu client kagaya ng kanina. So, next, same process yung sa ISO image. Click others. And then, click naman natin yung pangatlo. So, next. And then, yung skip is wag nating kakalimutan. So, baguhin ulit natin to, which is yung 1024. So, click next ulit and then baguhin din natin to, gawin natin ulit 20 and then next and ayan, finish na. So, next naman natin click is yung settings and then punta tayo sa network and then baguhin natin, gawin nating bridge adapter and then okay. And then dito din sa isa, gawin din natin siyang bridge adapter. So, medyo nagka-problema tayo dito. Kaya, same process lang din tayo kagaya kaganina. Network, and then bridge adapter. And then, nag-error ulit siya. Kaya, ang ginawa ko dito is, nag-ulit na lang ako ng paggawa ng panibagong server. So, delete natin dito yung server, remove, delete all files, and then click natin ulit yung new, and then gawa ulit tayo ng kagaya ng kanina. So, sabay natin buksan yung ating server at saka yung ating client. So, dito is X natin itong mga nasa gilid. And then, next is X din natin itong nandito sa kabilang gilid. So, next lang tayo dito and then install. So, wait lang tayo ng mga ilang minutes para sa pag-install ng ating server at saka client. And then dito is pindutin natin yung I don't have product key and then Windows 10 Pro and then next and then accept. So next custom and then next and then installing Windows na siya. So dito naman click natin itong pangalawa, same process kagaya sa kabila and then next custom, next, and then installing na siya.
And then, wait lang natin to ng mga ilang minutes kasi medyo matagal ang pag-install nito. So, pagtapos mag-install, maglagay tayo dito ng username at saka yung password. So, username natin is yung administrator and then maglagay tayo ng password natin. And then, re-enter password. And then, pagtapos na natin ma-enter yung password is enter finish. So, maglo-loading dito para sa finalizing your settings. So, balik-click natin dito yung input, keyboard, at saka yung delete. And then, click natin yung nilagay nating password kanina. Click lang natin dito yung sa network na no. And then, next is, X natin to. Next naman is dito sa ating server manager. So, punta tayo sa add rules. Okay. So, loading. Hintayin lang natin. And then, next is add rules. Next. Next. Next lang natin dito. And then, piliin natin to. And then, next. Next. Next ulit. And then, next. And then next.
lagyan naman natin ang pangalan dito, which is yung pangalan ko, Daisilyn, then next, and then password na madaling matandaan. And then, balik naman tayo dito sa server manager. So, click natin to. And then, promote. And then, click natin itong pangatlong dot. So, lagay tayo dito ng ating nangyari is espiritu.com. So, next. So, next ay maglagay ulit tayo dito ng password. And then, click next. So, next ulit. Bali, next lang tayo ng next dito. So, bale, install na natin. So, habang nag-install tayo, asikasuhin naman natin itong ating client. So, next. So, may mga questions dito na dapat mong sagutin. Click na lang. And then, click. And then, click ulit. Lagyan na lang natin ang kahit na and wait for a moment tayo. So, click natin to, no, accept. So, no ulit. And then, kahit ano. And then, okay, no, accept, no. And then, accept ulit. So, no lang ng no dito. And then, accept. And then, restarting na to. So, wait din tayo ng several minutes dito sa kabila. And then, proceed na tayo sa ating next na gagawin. So, next natin is close natin tong mga tabs na ito.
And then next natin is search natin yung CMD and then run. So ncpa.cpl. So okay. And then punta tayo sa Ethernet, sa properties, and then click natin itong pang-apat. And then dito maglagay tayo ng, click natin tong nasa baba, yung parang may bilog. And then maglagay tayo dito ng 192.168.0 and then 3. So dito click natin and then same process kagaya nung nasa task kanina. And then click natin to okay, and then X, and then X. So punta tayo dun sa ating Wi-Fi, right click, and then tingnan natin dito. So i-on natin lahat yung sa ating Ethernet. So turn on, and then save changes. And then click ulit natin dito yung sa input, dito sa may bandang taas, and then yung sa keyboard, and then yung sa may delete. So mag-login tayo dito yung sa ating Spirito. So namali ako ng click and then Spirito, and then lagay natin yung password na ating nilagay kanina. Then punta ulit tayo sa Windows, and then run, and then ncpa.cpl. Same process kagaya ng sa kabila kanina. So, click natin tong Ethernet, and then yung properties, and then click ulit natin tong pang-apat. So, okay. Lagyan natin dito 192.168.02. So, babaguhin natin yung huling number para madaling makita if mayroong pagkakamali. So, same lang din to nung kagaya nung sa taas kanina na 02 yung hulihan. And click ulit natin to, right click, and then check natin, and then punta tayo sa Ethernet, and then click this, and then i-on natin. So naka-on naman yung isa, so save changes tayo.
So, search natin dito yung command prompt and then click. And then, kapag na-click na natin yung command prompt is, lagay natin is ping space. So, na-click ko po agad dyan yung enter kaya mali. So, ping space 192.168.0.3. So, enter. And then, ayan po yung lumabas. Same process lang po kagaya ng same process kagaya ng sa kabila. Open natin yung command prompt. So, ping space 192.168.0.2 and then enter. So, ayan po yung lumabas. And then, punta tayo sa Active Directory, Users and Computers. So, i-click naman natin ito. And then, click this ulit. And then, yun. Then, hanapin natin dito yung Organization Unit. So, after that, pakaklik natin is lagyan natin ng DAISY.org. So, pag okay na, lagyan natin ng okay. So, next is, and then after nun, gagawa na tayo ng dalawang users. So, click natin to and then hanapin natin yung new and then users. So, lagyan natin to ng kanilang mga personal information kagaya ng pangalan. So, kunyari, Hans, L, and then dito sa last name is Lacerna. Bale, lagyan lang natin dito ng Hans, and then next, and yung password. So, make sure lang natin na talagang magkaparehas yung password at saka madali siyang matandaan. And then, enter password. So, kapag na-click na natin, yung next is finish. So, gagawa naman tayo ng isa pang users. So, click ulit natin yung new and then yung users. So, pangalanan natin dito ng Mark. And then, dito is P. And then, dito is yung Lotto. So, lagyan natin dito ng Mark and then same process, next, and then lagyan ulit natin siya ng password. So, after nito, punta naman tayo sa tools. Pagpunta natin sa tools, hanapin natin yung JPO. JPO or Group Policy Management. So, click natin ito. So, pagka-click natin ito is, punta tayo dito sa kabilang site. Click natin yung roaming. And then, yung dito. And then, hanapin natin dito yung ginawa natin organization. So, click natin ito. And then, pag-lagay natin yung dito. So, bale, lagay natin dito, remove recycled bin.
Next is dito naman tayo sa policies. So, punta tayo dito sa remove recycle bin. So, okay natin. Okay. And then, double click natin and enable natin. Pindutin natin yung enable dito sa may parteng taas. So, paka-click natin nung sa may parteng taas is i-click naman natin yung OK. Next is punta naman tayo dito sa ating file. So, click natin yung this PC and then yung properties sa pinaka last part and then settings and then scroll natin to sa about and then click natin to my advanced. So, dito sa part na ito is lalagay naman natin yung sa ating administrator and then yung ating password. Then dito, click natin yung ating other user. So, click and then login natin yung nilagay natin yung dalawang user kanina. So, isa lang muna. So, lagay natin Hans and then yung password.
makikita naman natin dito na wala na yung recycle bin.